Isa sa malaking concern at problema natin, basta't may solar setup tayo, ay sa tuwing may bagyo. Kagaya ngayon, may parating na bagyo. So hindi natin alam kung sa area natin dadapo, maglalandfall. Isang concern natin, paano yung solar panel natin? At ang malala nito, kung sakali yung mga may solar setup na hindi marunong kung paano tanggalin. Sa mga marunong sa setup, sa technical, madali lang yan. Ang problema ay sa mga hindi marunong, yun lang. Ito ginagamit ko sa power station to eh. So, mamaya liligpit ko na naman to. 100 watts na si Solax SE100. Kagaya ngayon, hindi ko alam kung tatanggalin ko siya o hindi. So pakiramdaman lang muna kung maglalandfall yung bagyo. Sana hindi magbago yung track na hindi siya maglandfall. Eh paano kung maglandfall siya? Yun lang. So siguro meron lang konting panahon para tanggalin. So para sa mga hindi marunong at hindi kabisadong pag-dismantle ng ganito, na hindi na kailangan patayin yung inverter, para kahit paano, kahit may bagyo, malakas yung hangin, malakas yung ulan, eh may steady tayong kuryente. So ito lang yung tatanggalin natin kung sakasakal. Pero hindi na natin tatanggalin dito kasi wala pa namang bagyo eh. So ituturo-turo ko lang muna kung paano siya, yung step by step para tanggalin. Then kung sa ibabalik ulit natin, kung ano yung pinakalas na ginawa mo, yun din yung pinakauna mong gagawin. So mag-start tayo ngayon dito sa inverter. Grabe ang init. O pawis tayo ngayon dito. So check muna natin yung ating status. Ang load namin ay nasa 800 watts. Kita ba? So more na nagsusupply ay solar panel, then tumutulong yung battery na natin. Yan, 3 ampere. So dito, depende kung ano yung setup ninyo. Kung wala siyang isolator, circuit breaker dito. Yan. Basta circuit breaker ang ano yun ninyo. Alright, so dahil sa meron ako isolator at di ko pa nilalagay yung circuit breaker, dito muna. Start tayo dito. Yun. So ngayon ay pure na battery na yung gumagana. Ganon. Make sure na mag-dismantle kayo ng solar panel niyo. Dapat naka-off yung linya na papunta sa inverter. Kasi oras na meron yan at nahawakan nyo yung linya, makukuryente kayo. So dapat naka-shutdown dito sa circuit breaker man or isolator. So kahit hindi mo na kailangang patayin yung inverter, diba? Yung that day lang naman na magkaroon ng bagyo, kahit pa paano may diretso ko yung kuryente. Ito pwede na nating balutin ng plastic to eh. Tapos ito, basta secure yung area nya, hindi mababasa, hindi mababaha. Yan, pwede na siyang balutin. Then continuous yung operation nya. So ang kailangan lang kasi matanggal dito yung solar panel na maitago. Kung kailangan mong kumuha ng kasama magtanggal, kukuha ka kasi medyo may kabigatan yan. Yung wiring kahit hindi na, importante lang talaga matanggal yung solar panel. Kaya mas ideal yung mga ganitong mounting or setup. Kasi nga during maintenance, lalo kung mag-check tayo ng wiring, ideal na mag-check ng wiring kapag peak time. Yung habang nag-charge yung battery, mataas ang load mo at malakas yung araw para makita mo kung may umiinit na MC4. Dali, baka copyright tayo. So ganun mga lodi. Siya nga pala mga lodi, para sa mga may solar setup dyan at wala pang grounding wire, dapat meron na kayong grounding wire. Kasi
Kung sakaling gumagana yan, umuulan, tapos nahawakan ninyo at meron siyang mga residue na galing ng inverter, yung kuryente niya, hindi kayo makuryente. Dagdag safety po yan. Siya nga pala guys, ang pinaka-ideal time na pag-backclash ng solar panel ay dapat yung hapon. Basta before that day na magkakaroon ng bagyo. Yun lang naman diba? Saka lang naman natin yung itatago kung may bagyo, malakas na hangin. May palong tayo So, sa setup kasi na ganito, dapat meron kayong hagdan or meron kayong scaffolding or patungan kasi nga mataas siya compare pag bubong yung location niya, mas madali siya. Yun lang kasi maapak-apakan yung yero niya. Dito may andami akong ginagamit dito so yun lang nililipat-lipat kapag tinatanggal. So mag-start kayo always dito sa gilid. Ayan, kaya nga sabi ko pinaka-ideal na pagtanggal na ganito hapon para walang kuryente. Syempre dapat yung hindi rin umuulan. Yan, basta yung medyo mahina na yung araw kasi kung sakaling may open wire hindi kayo madisgrasya. Siya pala guys, bago ko malimutan, dapat meron kayong tools na ganito. Yung Allen wrench, kasi nga mostly na ginagamit sa mga fittings, mga clamps para sa solar panel natin ay Allen wrench. Pero sa akin kasi ang ginamit ko ay under clamps kasi ang ginamit kong shade. Eto, digis. Ayan. So dapat meron kayong basic na tools. Kung maaari nga meron pa kayong MC4 spanner. Yung pang backclash ng MC4, yung ganito Pero mostly naman kasi sa mga MC4, dipisil lang siya. Ayan, pisil-pisil lang. So pagkatapos kung may maramdaman kayong hindi na mabunot, kung maaari palitan nyo na yung MC4 nya kasi nalusaw na yun, nagdikit na, uminit. So mag-start kayo sa gilid. Yung grounding wire kahit hindi na, mga railings hindi na, importante yung solar panel lang. Wala namang problema pag magkapalit-palit yan kasi nga pare-parehas lang naman yung wattage niyan Magpalit dito yan, okay lang, basta matanggal nyo lang. Yung grounding niya dapat matanggal din kung may grounding kayo. Yan grounding link, ayan, dapat matanggal yan. Phillips screw lang naman yan Alright. Okay na rin yan mag-exercise. Exercise nating may-ari, di ba? Tapos kuha kayo ng kasama nyo. Yan, baba na lang. Tapos ilagay nyo sa pinaka-safe na lugar, yung hindi siya mababagsakan. Ang pinaka-the best na niyan, na tayo niyan, patagilid. Yan, patagilid. Tapos dapat hindi siya matumba. Kasi nga, kung sakaling nakaganon kasi yan, nakahiga, tapos nabagsakan ng medyo bigat, mababasag. So mas maganda nakatagilid. Kung sakaling didiretso sa amin dito yung bagyo, wag naman sana, at hindi siya mag-curve pataas, tatanggalin ko to mga lodi kasi category 5 pa rin siya, malakas pa rin Pero kung sakaling signal number 1, number 2 siguro hindi na, kasi kaya niyang i-resist yun kasi yung hangin dadaan lang naman dito sa ilalim niya. Hindi naman siya nakaganon so diretsuhan yung hangin. Kailangan natin siya itago at magtago na rin tayo kasi nga malakas yung bagyo So ganun lang mga lodi, tanggalin nyo lang yung kanyang Allen wrench, yung end clamp, yung mid clamp, paluwagan nyo lang, luwag-luwag lang. Tapos tanggalin nyo yung panel, yung mga end clamps, mid clamps, yan, iwan nyo na dyan, higpitan nyo na. Basta yung panel lang may tago. Ang pinangangambahan lang kasi nung iba ay baka daw kasi mabaliktad yung mga connection sa solar panel. Hindi po, wag po kayong mga badon. Unless na hindi nyo pa pinagpuputol yung original niyang MC4 at tinanggal at ginamitan ng pinagbabawal na technique. Yung ba dinugtong at tinipan lang. So dapat pag nagtanggal kayo ng ganon, same din lang nalagyan nyo na original pa rin na MC4. Ayan, MC4 kung ano yung original na connection niya, yun pa rin. Ayan, plug and play lang po kasi hindi naman siya papasok kung baliktad.
Yan. Yan po yung nagdidikta ng orientation at polarity niya. Ngayon, pag tinanggal nyo yan at wire na lang siya, wala ng MC4, sigurado mabaliktad nyo yan. Kasi dito, ano lang yan, plug and play. Yan o. Kahit isang kamay lang, kaya niyang baklasin yan, kaya niyang tanggalin. Yan o. Diba? Tanggal na siya. Isang kamay lang. So kapag ibabalik natin, ganoon lang. Hindi mo mababaliktad yan. Hindi mo pagbabaliktad kasi hindi siya papasok. Merong male at female na connector na ganito. Yun nga lang, kung ginamitan na ng pinagbabawal na technique at di mo kabisado, mas maganda kumuha ka na ng technician talaga para mag-perform or magtanggal, mag-disconnect. And later on, pag ipapa-install mo na, palagyan mo na ng MC4. Para next time, ikaw na lang yung gagawa. Ikaw na lang yung magtatanggal kasi mas madali. Yung mga railings, may iwan na dyan. Kasi hindi naman lilipad dyan eh. Matitira yan para siyang kalansay. Diba? Kahit sa upong natin, matitira na lang yung railings, mga end clamps, mid clamps. Basta yung solar panel lang ang itago natin. Yun lang naman para hindi siya lumipad. Mahal kaya ng ganyan. Yung mga mid clamps, end clamps, mga railings, hindi na maano yan. So, ganun na lang. Maraming salamat sa inyo para sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Sarap. Sarap sa probinsya.